Paano mo malalaman kung simpleng gym body lang kayo o kung may nararamdaman na siyang iba? Ngayong araw, may hatid na kwento ang M2M Desires na siguradong magpapakilig sa inyo. Isang kwento ng dalawang tropa na hindi mo alam kung gaano kalalim ang pagitan ng pagkakaibigan at pagmamahal. Wala namang masama sa simpleng gym routine, di ba? Pero minsan, may mga bagay na hindi mo inaasahan. Parang isang araw, magsisimula na lang kayong magtuklas ng bagong sensasyon. Yung hilig na di mo naman balak gawin, pero bigla ka na lang nadadala. Si William at si Chano, mga magkatropa na dati tanging gym session lang ang shared moment nila. Paspat lang, tapos quick catch up at sabay banat sa weights. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, isang simpleng tanong ni Chano ang nagbukas ng pinto sa kung anong nararamdaman ni William. At doon nagsimula ang hindi inaasahang twist sa kwentong ito. Unang beses ko talaga sumama kay Chano sa gym. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Wala akong hilig magbuhat o mag-exercise. Dati, sa bahay lang ako nagfo-focus sa mga bagay na wala masyadong movement, like online games o movies. Pero, nang tinanong ako ni Chano kung gusto ko mag-gym, parang may kung anong nag-udyok sa puso ko na hindi ko kayang tanggihan. Saka na lang pala ako magtatanong ng bakit nung nandyan na kami sa gym? Standing in front of the weights rack na parang hindi ko alam kung paano magsimula. Ano bro, leg day tayo? Tanong ni Chano habang inaayos ang water bottle niya. Grabe, ang lakas ng appeal niya. Yung tipong kahit simpleng tanong lang, may charm. Parang lahat ng bagay ay nagiging magaan kapag siya ang kasama mo. Tumango lang ako. Medyo naiilang kasi baka makita niyang hindi ko alam ang ginagawa ko. Buti na lang, si Chano, laging ready tumulong. Parang second nature na sa kanya, na i-guide ako. Okay lang bro, bago lang tayo dito, kaya chill lang. Tapos, nagtulungan kami magbuhat, maghigpit ng straps sa weights, at magkasabay na nag-jogging sa treadmill after. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero hindi ko na kayang hindi sumama sa kanya araw-araw. Habang nagja-jogging kami, hindi ko maiwasang mag-isip, totoo ba to? Simple lang ang mga moments namin, pero may kilig na hindi ko matukoy. Yung mga hindi masyadong malalaking gestures, pero ramdam mo. Yung tipong hindi mo na alam kung gym body lang ba siya o baka may ibang nararamdaman na rin siya na hindi lang namin kayang aminin. At habang magkasabay kaming nag-pause sa break, napansin ko, parang ang lapit-lapit na namin. Hindi ko na alam kung paano nagsimula, pero yung usapan namin habang magkatabi sa bench, para bang may mga bagay na hindi na kailangang ipaliwanag. Lahat kami nag-joke-joke lang, tapos yung tingin niya sa akin, parang may ibang level ng meaning. Bro, okay ka lang? Tanong niya habang pinupunasan ang katawan. Hindi ko kayang sagutin ng direkta kasi baka magmukha akong weird. Pero ang sabi ko lang, yeah, okay lang ako. Ang init lang, haha, sabay tawa ko. Pero kung iisipin ko, may mga moment na parang nagsasalita ang mga mata ko. Isang linggo na kaming halos araw-araw magkasama sa gym ni Chano. Minsan alas 5 ng hapon kami, minsan alas 7, depende sa schedule niya sa work. Ako, adjust kung adjust. Hindi naman kasi gym ang habol ko. Siya, spot mo ko bro, sabi niya habang binababa niya ang dumbbells sa bench. Game, sagot ko, sabay pwesto sa likod niya. Ang totoo, kabado ako. Kasi tuwing ganito, yung sobrang lapit namin, parang may kuryente tuwing nagdidikit ang aming mga balat. Pigil hininga ko, lalo na kapag bigla siyang tumingin pataas, pasimpleng sulyap. Okay ba form ko? Tanong niya
habang nakahiga, hawak ang weights. Oo naman, pantay, tsaka solid yung control mo, sagot ko. Trying to act cool kahit gusto ko na siyang yakapin sa pawisan niyang white sando. Ang unfair niyang tao. Pawisan na, gwapo pa rin. Ako, mukha ng pagod kahit warm up pa lang. Pagkatapos ng set, umupo siya sa tabi ko at inabot yung tuwalya niya sa akin. Magpunas ka rin bro, ang lagkit mo na. Medyo natawa ako. Yikes, concern ka pala sa lagkit ko. Siyempre, gym body tayo alagaan kita. Ang sabi niya sabay ngiti. Alagaan. Di ko alam kung pinagpawisan ako sa init o sa salitang iyon. Tumahimik kami saglit habang umiinom ng tubig. Tapos sabay kaming tumingin sa salamin sa harap namin. Hindi ko alam kung ako lang to pero parang bagay kami tingnan. Magkasama, pantay ang height, parehas pagod, parehas may ngiti. Sabi ko sa loob-loob ko, sana may feelings din. Bro, okay lang ba kahit late tayo mag-gym ngayon? Text yun ni Chano bandang 9:00 ng gabi. Wala pa akong tulog halos buong araw pero nung nabasa ko yon, parang bigla akong nagka-energy. Game, sabay tayo. Ganun lang. Wala nang tanong kung bakit late. Basta kasama siya, okay lang kahit anong oras. Pagdating namin sa gym, halos wala nang tao. Ilang machines na lang ang gamit. Tapos tahimik na. Parang kami lang ang naiwan sa buong mundo. Gusto mo ba ng music? Tanong ni Chano habang sinaksak yung Bluetooth speaker niya. Depende. Anong vibe natin? Chill lang. Yung parang di tayo nag-e-expect ng kahit ano. Parang tayo. Gusto ko sanang sabihin pero ngumiti na lang ako. Habang nagbubuhat siya, ako ulit ang spot niya. Tapos habang nasa huling rep siya, biglang, William, thanks kasi sinasamahan mo ko palagi. Ngumiti ako. Siyempre, tropa tayo, 'di ba? Tumahimik siya saglit. Tapos biglang sabing, kung tropa lang ba talaga, bakit iba yung pakiramdam kapag ikaw ang kasama ko? Hindi ako nakasagot agad. Kasi totoo rin yung tanong niya. At parang ako dapat ang nagtatanong nun. Naglakad siya papunta sa treadmill. Iniwan akong nakatayo pa rin na parang yung puso ko ang mas tumatakbo. Lumapit ako sa treadmill, sabay tapik sa balikat niya. Chano, next time, wag ka na mag-thank you. Bakit naman? Wala lang, basta. Kasi gusto ko talaga makasama ka. Ngumiti siya, yung tipong hindi pilit. At sabay kaming nag-jog sa gitna ng malamig na aircon at mainit na pakiramdam. Mula nung gabing yon, may nagbago. Hindi ko alam kung ako lang ba nakaramdam, pero parang lumambot ang kilos ni Chano sa tuwing magkasama kami. Parang mas madalas ang eye contact, mas may dahan ang mga salita, at mas mahaba ang mga sandaling hindi kailangan ng salita. Uy, parang antok ka, sabi niya habang pinapasa sa akin ang water bottle namin. Di lang halata, pero oo, sagot ko. Kung gusto mong tumambay lang mamaya, okay lang. Di naman kailangan palaging todo workout, di ba? Tumango lang ako pero sa isip ko, ayoko lang umuwi agad kung nandito ka pa. After ng workout namin, naupo kami sa gilid ng gym. Medyo madilim na at may music lang sa background na instrumental. Parang yung chill beats sa YouTube. Tahimik lang kami. Tapos biglang nagsalita si Chano. Will? Mom? Na-try mo na bang ma-attract sa kaibigan mo? Nag-freeze ako. As in literal na hindi ako agad nakapagsalita. Bakit mo natanong? Balik ko, pilit na kalmado. Wala lang. Curious lang. Kasi parang, minsan, di mo na alam kung ano pa yung tropa. At kung ano na yung hindi lang basta tropa. Tumawa ako pero hindi dahil nakakatawa. Nervous laugh ba? Tingin mo? Balik kong tanong. Sa ngayon, hindi pa ako sigurado.
pero may pakiramdam akong papunta na ako doon. Hindi ko alam kung sinasadya niyang iparamdam sa akin o kung ako lang to, pero sa mga oras na yun, parang ako yung tinutukoy niya. Nilingon niya ako at sa una naming matagalang pagtititigan, walang nagsalita. Pero ramdam, yung mga bagay na hindi mo kailangang sabihin, pero pareho kayong aware. Gusto mo pa bang mag-spot? Tanong niya bigla, breaking the tension. Oo naman. Basta ikaw, sagot ko. At sa bawat buhat niya, habang ako ang nakabantay sa likod, parang isa-isa ring bumibigat ang mga tanong sa puso ko. Paano kung pareho kami ng nararamdaman, pero pareho rin kaming may takot sabihin? Hindi ko alam kung anong meron, pero simula nung gabing iyon, parang mas naging extra si Chano. Hindi naman siya madaldal dati, pero ngayon, ang dami niyang tanong tungkol sa akin. Kung anong oras ako nagigising, anong favorite kong kainin after gym, pati kung ilang push-ups ang kaya ko bago sumuko. 20 ka lang? Biro niya nung tinanong niya ko. Uy, hindi ako sanay, okay? Depensa ko. Pag ako 40, kaya ko padagdagan. Oo na, ikaw na malakas. Sagot ko, natatawa. Ang totoo, hindi lang katawan niya ang malakas, pati yung epekto niya sa akin. Sa isang workout namin, habang tinutulungan niya akong magbuhat, bigla niyang hinawakan ang balikat ko. Bro, relax mo lang yung muscles mo, sabi niya. Napatigil ako, hindi dahil sa sinabi niya, pero dahil sa hawak niya. Ang init ng palad niya sa balikat ko at parang hindi niya agad binitawan. Tumingin siya sa akin, ngumiti. Sensya na, sabay bitaw. Parang hindi niya rin inaasahan yung ginawa niya. Wala akong masabi. Nagpatuloy na lang kami sa workout, pero ramdam ko pa rin ang init ng kamay niya sa balat ko. At nung natapos na ang session namin, nag-aabot siya ng towel. Nagkamali ako ng pagkuha. Pareho naming hinawakan sabay, kaya nagtagal yung hawak namin sa isa't isa. Nagkatitigan kami ulit. Nagbiro na lang ako. Bro, akin na yan. O gusto mong ikaw magpunas sa akin? Napatawa siya ng malakas. Loko ka talaga. May bayad yan. Pero kahit naglolokohan lang kami, hindi ko maiwasang isipin, ilang beses pa kayang mangyayari yung mga ganitong accidental moments hanggang sa hindi na lang siya aksidente. Will, anong oras tayo bukas? Depende sa'yo bro. Kahit anong oras, game ako. 6:00 ng gabi tayo. Pero sabay na tayo kumain after ha. Gutom lagi ako after eh. Sige, sabay tayo. Ganun na lang lagi. Si Chano ang nagdedesisyon sa oras. Ako ang nag-a-adjust. Pero hindi ako nagrereklamo. Sanay na ako sa kanya. Sanay na ako na siya ang unang bumabati sa chat. Sanay na ako na hinihintay niya ako sa entrance ng gym. Sanay na ako sa pabiro pero malambing niyang tono. At sanay na rin yata ako sa pakiramdam na baka special ako sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad kami palabas ng gym, biglang bumuhos ang ulan. Walang paandar, walang warning, basa agad kami. Shit, wala akong payong, sabi ko. Same, sabi niya, sabay tawa. Tara, takbo. Tumakbo kami papuntang mini resto malapit sa gym. Basang-basa, hingal, pero parehong nakatawa. Pagkaupo namin sa loob, bigla niyang tinanggal ang t-shirt niya at piniga. Ay, sorry, sabay tingin sa akin. Okay lang ba ito? Napalunok ako. Okay lang ba raw? Oo naman, sagot ko. Sanay na rin ako sa katawan mong ganyan. Uy, sabay tawa niya. Sumbong kita sa nanay ko. Umorder kami ng food, tapos habang naghihintay, bigla siyang nagtanong, Will, kung may isang araw na di kita kasama sa gym, mamimiss mo ba ako? Napangiti ako. Siguro, hindi lang isang araw ang kailangan para mamiss kita. Kahit nga isang oras, minsan hinahanap na kita eh. Tumingin siya sa akin. Hindi na yung usual na tropa look. Iba.
parang seryoso. Tapos bumulong siya. Buti na lang pala, araw-araw mo pa rin akong kasama. Tumahimik ako. Pero sa loob-loob ko, nagsisisigawan na lahat ng damdamin ko. Gabi na naman, Biyernes. Sanay na akong may kasabay ako sa gym tuwing ganitong oras. Si Chano. Palaging ganito ang setup namin. After shift, diretso na agad kami pareho. Pero ngayong gabi, iba ang pakiramdam. Alas 7:15 na, wala pa ring paramdam. Nag-message ako, "Bro, gym pa ba tayo?" Scene, pero walang reply. Nagdesisyon na lang akong tumuloy. Kaysa maghintay ng wala, workout na lang. Bitin man ang pakiramdam. At least makakabuhat pa rin ako kahit papaano. Pagpasok ko ng gym, agad akong napatigil. Nandoon si Chano, nakaupo sa bench press. Hindi ako ang kasama niya. May iba siyang tropa ngayon. Hindi ko alam kung bakit biglang sumikip ang dibdib ko. Wala naman akong karapatang magselos. Hindi ko naman siya pag-aari. Pero sanay ako eh. Sanay akong ako yung kaspat niya. Ako yung hinihintay niya bago mag-start. Ako yung kasama niya sa huling set. Pinilit kong huwag magpahalata. Nagpunta ako sa kabilang side, malayo sa kanila. Nag-stretch ako at nagbuhat. Pero sa totoo lang, kalahati lang ng atensyon ko ang nasa workout. Yung kalahati, napapatingin sa kanila. Tawa sila ng tawa. May sinabi, yung kasama niya, Jello, kung tama ang narinig ko. Tapos sabay silang tumawa. Matagal ko nang hindi nakikita si Chano na ganong kasaya. Sa iba. Ilang minuto pa, lumapit siya sa akin. "Will!" Tawag niya. "Uy!" Sagot ko. Pinipilit maging kalmado. "Ba't hindi ka nagsabi na nandito ka na?" Late ka, so nauna na ako." Sorry. Sabay kasi kami ni Jello ngayon. Tagal na naming di nakapag-gym together." "Okay lang," sagot ko. Sinadyang walang emosyon. Tropa mo naman yun eh. Pero ang totoo, hindi okay. Ramdam kong hindi. Pagkatapos ng workout, hindi na ako naghintay pa. Dumiretso na lang ako palabas ng gym, kahit narinig ko pang tinawag niya ulit ang pangalan ko. Pagka-uwi ko, tumunog ang phone. Nag-text si Chano. "Will, galit ka ba?" Hindi ko sinasadya. Namimiss lang talaga ni Jello mag-gym. Ayoko lang na mawala yung tayong dalawa. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa sa huli niyang sinabi. O kung lalo lang ako malilito. Pero isang bagay ang sigurado. Kapag nasanay ka na sa isang tao, kahit maliit na pagbabago lang, ramdam mong may kulang. Kinabukasan, wala akong balak mag-gym. Hindi dahil tinatamad ako, kundi dahil gusto ko munang iwasan si Chano. Ewan, parang gusto kong tumigil sa pagiging sanay sa kanya. Pero alas 4 pa lang ng hapon, tumunog na ang phone ko. Nag-text si Chano. "Bro, sabay tayo mamaya." Hindi ako agad nag-reply. Tapos sunod-sunod ang messages. "Please, promise ako lang kasama mo ngayon. Gusto lang kitang makita." Napangiti ako. Ayun na naman siya. Yung pa-cute pero di mo alam kung sinasadya. Kahit anong iwas ko, siya pa rin ang hinihintay ko. Kaya sumagot na lang ako ng, "Sige, kita tayo alas 7 ng gabi." Pagdating ko sa gym, nandoon na siya. Nakaabang sa labas, bit-bit ang 2 bote ng tubig. "Para sa'yo." Sabay abot niya ng isa. "Para hindi ka na mainit ang ulo mamaya." Tumawa ako, sabay kuha ng bote. "Paano mo naman nasabing galit ako?" "Ewan, ramdam ko lang," sagot niya. "Tsaka, ayoko kasing ako yung dahilan kung bakit wala ka kanina." Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Pero sa totoo lang, natunaw na yung pagtatampo ko. Parang sapat na narinig ko sa kanya mismo na gusto niya akong makasama.
Habang nagbubuhat kami, balik ulit yung kwentuhan, tawanan, asaran, parang walang nangyari. Pero iba na rin. Mas may tension na hindi mabigkas. Sa gitna ng set niya, napatingin siya sa akin. Will? Mem? Natry mo na bang masanay sa isang tao tapos matakot na baka isang araw mawala na lang siya? Hindi ako agad nakasagot. Tiningnan ko siya. Bakit mo natanong? Tanong ko. Wala, sagot niya, pero nginitian ako. Siguro kasi ganun ang nararamdaman ko ngayon. Tumigil ang mundo ko sa sagot niyang yun. Wala siyang sinabi na ikaw. Wala siyang sinabi na tayo. Pero ramdam ko, hindi na kailangan ng diretsyong salita. Iba na to. At siguro nga, hindi lang ako ang nasanay. Pagkatapos ng workout namin, imbes na diretso uwian, niyaya ako ni Chano. Lakad muna tayo. Gusto mo mag-milk tea? Milk tea agad after magbuhat? Natawa ako. Reward yun. Tsaka may gusto lang akong sabihin. Agad akong natahimik. Alam mo yung may hinala ka na, pero hindi mo alam kung matutuwa ka o matatakot. Naglakad kami papunta sa paborito naming tambayan, yung maliit na milk tea shop sa tapat ng gym. May kalumaan na yung lugar, pero cozy. Walang masyadong tao. At sa totoo lang, doon nagsimula karamihan ng kwentuhan naming dalawa. Umupo kami sa corner table. Tahimik pa rin si Chano habang hinihigop yung pearls. Ako rin. Nag-aabang. Tapos bigla siyang nagsalita. Will, narealize ko lang. Hindi pala ako sanay kapag wala ka. Napatingin ako sa kanya. As in, yung kahit andun ako sa gym, kahit kasama ko si Jello o kahit sino, parang may kulang kapag hindi ikaw yung katabi ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Parang gusto kong ngumiti, pero gusto ko ring siguraduhin kung tama yung dinig ko. Di sanay ka lang sa akin, sagot ko, pabiro. Katulad ng muscle memory, nasanay lang katawan mo sa routine. Hindi, tingin ko iba ito. Mabilis niyang sagot. Ikaw yung routine na ayokong mawala. Ikaw yung gusto kong kasama, kahit hindi sa gym. Natigilan ako. Parang ang daming tao sa paligid, pero kami lang ang naririnig ko. Hindi pa rin siya nagsasabi ng gusto kita. Pero sa mga titig niya, sa paraan ng pagkakasabi niya ng mga simpleng bagay, alam ko na. At ang hindi ko inaasahan, sinabi niya pa ito. Wala naman akong label sa iniisip ko basta gusto lang kitang kasama. Gusto kong alagaan kung anong meron tayo, kung meron nga. Tumingin ako sa kanya. Meron, sagot ko. Mahina, pero totoo. Nagkangitian kami. At sa sandaling iyon, kahit walang-walang confession na parang teleserye, sapat na yung tinginan. Sapat na yung tahimik pero totoo. Kami pa rin yung tropa. Pero this time, may unspoken na. Baka hindi lang ito papawis lang. Simula nung gabing yun sa milk tea shop, parang may nabago. Hindi kami nag-usap tungkol sa kung anong kami na ba talaga. Wala formal na pag-uusap. Pero simula nun, mas naging magaan, mas naging masaya, at mas naging espesyal ang lahat. Araw-araw pa rin kaming sabay ni Chano sa gym. Pero ngayon, may mga paunti-unting bagay na dati hindi ko ine-expect. Yung minsang aakbay siya habang naglalakad kami. Yung pagtawag niya sa akin ng Will na may lambing. Yung paminsan-minsang pag-abot niya ng tuwalya sa akin habang nakangiti. Yung pag-upo niya malapit, kahit ang luwag ng bench. At minsan, habang nag-squat siya, sisigaw siya ng, "Bro, wag mo akong pabayaan ha?" Sasagot ako, "Hindi talaga." Simple pero iba ang dating. Isang araw, habang nagpapahinga kami pagkatapos ng session, nakaupo lang kami sa gilid ng gym, pinapawisan, hinihingal,
pero tahimik. Will, sabi niya. Kung araw-araw kitang kasama sa ganito, okay lang ba? Napangiti ako. Okay lang, sagot ko. Yun pa, gusto ko lang kasi sabihin, kahit di natin alam kung ano ito, gusto ko lang ipagpatuloy. Basta ikaw ang kasama ko. Tumango lang ako, tumingin sa kanya. Basta araw-araw tayong magpapapawis, magkasabay, magkasama. Ngumiti siya. Sige, tara, bukas ulit. Game. At sa bawat araw na dadaan, kahit walang eksaktong pangalan kung anong meron sa amin, sapat na iyong alam naming sabay kaming lalaban sa araw-araw. Sa pagod, sa bigat, sa reps at sa set, may isang bagay kaming panigurado. Hindi na kami basta gym buddies lang. Alam mo yung hindi mo in-expect na kikiligin ka habang nagpapawis? Minsan pala, yung pinakasimpleng araw, pinakasimpleng tara, doon nagsisimula yung mga kwento na ayaw mo nang matapos. Kasi, pag may isang taong araw-araw mong gustong makasama, kahit pawisan, kahit pagod, iba na yon, bes, iba na talaga. Kung kinilig ka sa tara, papawis tayo. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-comment. Sino sa tropa mo ang gym buddy na may something? Tag mo na siya, baka kayo na pala ang next Will at Chano. At syempre, subscribe ka na sa M2M Desires para sa mga kwentong chill lang pero punong-puno ng kilig. Hanggang sa susunod, tropa. Tara, kwento ulit tayo.